Magandang araw po sa inyong lahat. Ang purpose ng video ito ay para ikwento ko sa inyo ang aking karanasan bilang nakareceive na ng COVID-19 vaccine. For the past 2 weeks, marami akong na-receive na message sa aking mga kaibigan at nagtatanong ang aking experience at kung ligtas ba talaga o kailangan ba talagang magpabakuna laban sa COVID-19. Pero bago ko ikwento lahat ng aking experience, nais ko munang pag-usapan natin kung paano nagre-response ang ating katawan sa isang virus o sa isang germs o yung tinatawag nating immune system. So halimbawa, ang isang bacteria or germs ay pumasok sa ating katawan. Itong bacteria or germs or virus katulad ng COVID-19 ay mayroon siyang protein o tinatawag nating antigen. So ang immune system natin, na-recognize niyang may nag-invade sa katawan natin, yung immune system natin, yung white blood cell, nagpo-produce din ng proteins na tinatawag nating antibodies para labanan itong antigen. Pag na-expose na tayo sa virus na yon or bacteria na yon, magkakadevelop tayo ng tinatawag na memory cells. So ang trabaho ng memory cells na halimbawa na-expose ulit tayo sa virus or bacteria yon, sasabihin niya sa immune system natin na mag-produce ng antibodies para labanan yung invading germs. So i-simplify natin, yung bacteria or virus merong protein na tinatawag nating antigens. At bawat bacteria or bawat virus ay unique yung kanilang antigens. Yung immune system natin, yung white blood cell, nagpro-produce ng antibodies para labanan itong antigen. Then after that, magkakaroon ng memory cells. Itong memory cells ay nagsasabi sa immune system na mag-produce ng antibodies just in case na may expose ulit tayo sa specific na virus na yon or bacteria. So same as true, ganun ang bakuna. Yung bakuna po na i-introduce sa ating katawan para i-train yung immune system natin para labanan yung invading germs or bacteria or virus. Pag-usapan na natin ang aking actual experience sa COVID-19 vaccine. So December na nung mag-start yung phase 1. Yung phase 1, kasali dito yung mga healthcare workers. So sa facility namin, ang administrator, yung director of nursing at saka yung director of staff development, sila lang yung authorized na mag-accept ng online registration para sa COVID vaccine. So ako naman parang sa isip-isipan ko, ba't ako magpabakuna? Itong bakuna is emergency use authorization lang. Parang ganun yung nasa isipan ko. At saka parang, to cut it short, hindi ako desidido, hindi ako confident. So wala talaga akong balak magpabakuna noon. So ang nangyari, yung first day pa lang ng registration, madami na sa aking katrabahoan ang nagpa-register. And then, marami na rin sa kanila ang napabakunahan. So for curiosity, tinatanong ko yung mga naka-receive na ng first dose, kung ano yung mga experience nila, kung ano yung mga side effects. So sabi nila may mga naka-experience ng pain, redness at saka swelling sa injection site, pero itong mga side effects na ito is normal lang kahit sa anong klaseng bakuna. So yung second week, hindi pa rin ako convinced, pero nung magta-third week na, pumunta yung DON sa cubicle ko at talagang inu-ultimatum na ako. Tinatanong na kung mayroon ba talaga akong planong magpabakuna o wala, kasi kami na lang sa department namin ang hindi pa nakapag-register sa trabaho namin. So ayun, na-realize ko na since parang safe naman, nagpa-register na kami. At saka yung turning point ko, mayroong tatlong
akong katrabaho na mga seniors na nakayanan naman nila at in-interview ko sila, wala silang naramdamang side effects. So parang nagkaroon ako ng kumpiyansa na itong bakuna na ito ay safe. So pumunta na kami sa office ng director namin and then nag-register na. So sa online registration, tinatanong yung personal information, and then tinatanong kung may allergy ka sa isang gamot or sa isang bakuna, yung mga basic questions. So after that, kumuha na kami ng schedule. Since tatlo kami sa department, kinuha namin yung same day at saka same time slot para minsanan na yung pagpunta doon, magkakarpool na lang kami. So nung dumating na yung vaccination day, pumunta kami sa schedule time namin, and then bago yan, ini-screen ulit, tinatanong kung meron kang fever, meron kang cough, meron kang allergy, and then yung personal information mo na rin. So cleared na doon, nagbigay na sila ng card, then na-fill outan ko. Then after that, consent to administer medication. So tinurok na yung medication after may explain nila yung mga possible side effects. Receive na namin yung first dose. Nag-stay muna kami doon sa observation area for 15 minutes. So itong observation area, nakaantabay doon yung emergency team na in case na merong magkaroon ng serious reaction or anaphylaxis, automatic nandiyan sila para tulungan yung isang tao. So nandun kami for 15 minutes, sa awa ng Diyos wala namang nangyari. Wala sa batch namin ang nagkaroon ng allergy reaction, at wala akong nabalitaan pang third week na yun ng vaccination noon. Wala akong nabalitaang nagkaroon ng serious allergy. And then after observation, bumalik na kami sa trabaho as usual. Tinapos namin yung 8 hours tour of duty. So yun yung experience ko sa first dose. And then after 3 weeks, bumalik ulit kami para sa second dose. Same process pa rin, online registration, and then marireceive mo yung confirmation. Yung confirmation, yan yung ipapakita mo doon sa testing center, sa vaccination center. So pagdating doon, in-explain ulit. Tinatanong kung experience kami ng fever, kung merong cough, merong sore throat, kung anong experience namin sa first dose. Then after that, clear na kami. Same, nagbigay ng consent, iturok yung bakuna, yung second dose. So after yung second dose, nag-stay kami sa observation area for 15 minutes. So sa awa ng Diyos, wala namang nagkaroon ng allergic reaction. After that, bumalik na kami sa trabaho para tapusin yung duty namin, para makumpleto yung 8 hours. Then after a couple of hours trabaho, mayroon na akong experience na parang nauseated at parang masakit yung injection site dito sa kaliwang braso ko. Pero prior to that, nag-take na kami ng pain pill kasi yung mga naka-receive ng second dose, ulit nag-i-interview kami kung ano yung experience nila is ang common side effects na laman namin is nag-experience sila ng pain at saka body malaise. So bago kami pumunta doon nag-take kami ng pain pills. So pagbalik sa trabaho, since talagang parang masakit yung braso ko at parang nauseated ako, pang-4 na oras na yun since yung first medication. So uminom ulit ako ng pain pill, which is nakakatulong naman, and natapos ko yung shift ko na 8 hours. Ang bagahan, medyo masakit pa rin, inom pa rin ng gamot, and then pumasok pa rin ako sa trabaho. Ayaw kong mag-call in sick kasi pag mag-call in sick ako, yung trabaho at that day walang gagawa. So ang mangyayari, mapapile up lang yan,
carry over for the next day, which is ayaw kong mangyari yon. And besides, pag mag-stay lang ako sa bahay, lalo lang akong magkakasakit. So pumasok pa rin ako. Then pagdating ko sa trabaho, yung isa kong kasamahan, hindi na siya pumasok, kinailangan na siyang magpahinga. Which is okay lang kasi at that time hindi masyadong busy sa aming department. So yan yung experience ko sa second dose. May konting side effect pero hindi serious at saka expected. And then based sa information ng vaccine, ibig sabihin daw yung immune system ko is gumagana na, may response doon sa vaccine. So yan ang experience ko sa actual vaccination. Now, ang tanong ngayon, ano na ngayon ang ginagawa ko after mabakunahan? Kagaya nga ng sinabi noon sa vaccine center, ina-explain nila na possible pa rin na magka-COVID yung isang nabakunahan. Kaso nga lang, yung bakuna is protected ka sa serious COVID-19 at hospitalization. Pero possible pa rin na magkaroon ng isang nabakunahan ng magkaroon ng minor, it's either asymptomatic na COVID. Which is, mayroon akong nabalitaan sa isa sa mga katrabahuan ko, nagka-COVID siya pero wala siyang symptoms. Kasi dito sa trabaho namin, twice a week na tinetest yung mga pasyente at twice a week na tinetest yung mga staff. So may mga staff na nag-positive na naka-receive na ng vaccine pero walang ang kagandahan dito is walang serious or they are asymptomatic. So masaya ako dito, ibig sabihin nakakatulong yung bakuna. Ang sunod na tanong is, ano na ang ginagawa namin after yung second dose ng vaccine? So dito sa amin, sabi nila yung possible side effects daw ay pwede pang mag-occur within 7 days from vaccination. Aside from that, merong isang link o isang app na pwedeng mag-report kung merong kakaibang side effect na na-experience ng isang naka-receive ng vaccine, para ma-identify kung meron pang side effects na hindi na-identify during clinical trials. Kagaya ng bagong lumabas na vaccine, ngayon dito, may mga cases na 6 na nabakunahan ng vaccine na ito na nagkaroon ng serious blood clot. Itong klaseng bakuna na ito ay pinahold muna, hindi pa naman naiban dito, pinahold lang para investigate nila kung itong 6 na cases ng blood clot ay related talaga sa vaccine na natanggap nila or baka nagkataon lang. So ganun ho dito, yung mga nabakunahan na ino-observe namin, lalo na dito sa mga pasyente namin long term. So yung mga long-term patient namin ay may mga comorbidities. Ito yung mga stroke survivors, diabetic, hypertensive, kidney injury, at dialysis patients. Yan yung mga mostly pasyente namin. So ang ginagawa namin ngayon is ino-obserbahan namin so far mag 3 months na, wala ni isa sa kanila ay nagkaroon ng rare side effect. So, nagko-conclude ako, masaya ako, yung klase ng bakunang natanggap namin is safe. Kasi million na ang naka-receive dito sa US at wala pang naitalang rare side effect ng vaccine nito. So, yung nagtatanong kung safe ba ang magpabakuna, based on my experience at saka observations sa mga naka-receive na ng bakuna at sa yung mga pasyente namin na kahit may comorbidity, wala namang naitalang serious side effect. The good thing is, nang nagpabakuna na, nabakunahan na lahat yung mga pasyente at staff,
for more than 2 months na COVID-free ng aming facility. Same as true dito sa county, bumababa na yung case ng COVID. So dati-dati nasa purple tier. Dito kasi ang hindi modified ECQ, hindi GCQ ang tawag. Color coded kami dito sa California. Yung color coded yung code ng restriction. Restriction ang tawag namin, hindi lockdown. So ang termino is shelter in place. In English na shelter in place, and then merong yung color coded na tier. So pag purple, ibig sabihin po nito is widespread. Ano ang basis ng purple tier? So for every 100,000 population or inhabitant, merong lang 7 bagong cases. Or sa mga nagpa-test ay merong 8% na nag-positive. Yan yung purple tier. Yung next is yung red, or yung tinatawag nating substantial. Yung red is substantial. So pag may 4 hanggang 7 new cases or 5 to 8% na nagpa-test ay nag-positive sa COVID, yan ay substantial. Next is yung orange, or yung tinatawag nating moderate. So pag may 1 hanggang 3 new cases, it is considered moderate. Or 2 to 4% ng nagpa-test ay nag-positive sa COVID. And yung yellow is pag may 1 bagong case out of 100,000 or less than 1% sa nagpa-test, yan yung yellow, which is minimal lang. So sa ngayon masaya ako kasi since marami nang nabakunahan, nasa orange tier na kami, which is moderate. So ibig sabihin, yung mga new cases is from 1 to 3 na lang out of for every 100,000 population. So ang conclusion ko, talagang nakakatulong yung vaccine sa pag-control ng pag-spread nito. So yung mga tanong nyo, safe and effective ba ang pagpapabakuna? Ang sagot ko is oo. Based on my experience and personal observations dito sa mga pasyente at dito sa county namin. So, yung kung talagang hindi kayo desidido at marami pang mga tanong, mas mabuting magpa-konsulta na lang kayo sa inyong doktor para ma-explain maigi kung appropriate ba sa inyo or kailangan bang magpabakuna kayo ng COVID-19. May isa pang tanong ng aking kaibigan is kung ano ang pinakamaganda at effective na bakuna. Yan hindi ko po direktang masasagot kasi different brand, different effectiveness at different efficacy. So yung na-receive ko dito magkaiba sa ibang brand. Ang may advice ko lang, parang yung ginawa ko noon, obserbahan nyo may yung mga naka-receive na ng vaccine na yun, i-monitor nyo sila, then doon mo malalaman kung may mga side effects. At saka talagang required yun, yung mga nabakunahan, kung mayroong mga rare side effects, kailangang i-report. Kasi itong mga bakuna ay approved sa emergency use authorization pa lamang. So mayroon continuous pa rin yung monitoring to make sure na safe itong mga bakuna. So sa mga kailangan ng lumabas sa bahay at especially yung mga nagtatrabaho na at exposed sa public, ini-encourage ko kayong magpabakuna para sa inyong protection, para sa protection ng iba at
at the same time protection na rin ng iyong pamilya at para ma-attain na rin natin yung tinatawag nating herd immunity. So ano itong herd immunity? Ang herd immunity po ay ito po yung kakayahan ng isang community para ma-prevent ng pag-spread or may-stop yung pag-spread ng COVID-19. So nangyayari lang ito kung majority ng population ay protected na sa COVID-19 sa pamamagitan ng pagpapabakuna. So usually 60 to 80% ang nabakunahan na, then pwede na nating ma-attain yung tinatawag na herd immunity. So again, in-encourage po kayong magpabakuna para ma-attain yung herd immunity. Ang paglaban po ng COVID-19 or pag-control ng COVID-19 ay hindi ho lang nakasalalay sa mga doctors, sa mga nurses, sa mga healthcare workers, kundi tayo pong lahat ay dapat lumaban. Mayroon po tayong gampanan para ma-stop na itong COVID-19. Napakasimple lang ho, yung mga protocols, magsuot ng face mask, face shield, maghugas ng kamay, social distancing, at kung may chance, magpabakuna. Pag ginampanan nyo na po ito, ibig sabihin po, isa po kayo sa mga lumalaban para ma-prevent ng pag-spread ng COVID-19 or totally ma-eradicate yung COVID-19. So huwag po natin kalimutan ang mga protocols. Maraming salamat ho. Salamat ho sa time sa panonood and God bless. Stay safe.